araw, narito kami ngayon para interviewin ng isang estudyanteng galing sa BSU na nagawaran ng award sa pagiging malikhain sa kanyang pag-drawing. Magandang hapon po, sir. Pwede niyo po ipakilala sa sarili niyo? Ako si Raymond Cardo, 19 years old, napasok sa BSC Gano'n po kayo katagal nag-drawing? since grade 2 pa. Ano po yung inspirasyon niyo para magsimula po yung drawing? Inspiration. Na-curious lang din, tapos nag-try ako na maggawa ng arts. Drawing ako ng kung ano, parang doodle, simula sa ganun. Pwede niyo po bang makwento ano yung journey po ng pag-drawing niyo po? Journey. Hardship po, challenges. Ang experience ko noon ay nung first time ko sumali sa journalism. Parang sumali ako sa Cartoon. cartooning yun. English cartooning. Tapos simula nung grade 4 hanggang grade 6, sumali sa So, sir, napansin ko po sa mga drawing niyo, parang more on subject po natin is mga tao, ganyan. May instances po ba na meron kayong subject na, bawa nature, ganyan? Try din ako mag-painting doon, nature. Tapos nung ano, try ako watercolor. Tapos na-oil na. Painting. Okay po. Sir, may tanong lang din po ako about po dun sa, kung meron po ba kayong role model po sa pagdodrawing or iniidolo po kung bakit kayo nag-start mag-drawing? Wala akong naibigay, pangkaraniwan sa YouTube eh. Si Chris Arts. Yan sa YouTube. Chris Arts. So, pag nagdodrawing po ba kayo, nafe-feel niyo po ba na motivated kayo or meron po bang isang tao na inspiration niyo kung bakit nagpapatuloy kayo sa pagdodrawing? Wala din. Minsan ay personal na lang yung pag alam kong bored ako, nag-drawing ako. So, sobrang nakakatulong po sa inyo. May instance po ba na kapag malungkot or masaya naman, kaya kayo nagdo-drawing? May instance naman. Dito, one day, wala siya dyan, ibinigay ko na sa girlfriend ko doon. Drawing ko siya ng pandemic. Gawa hindi kami nakikita yun. Portrait. So, paano niyo po nahanda yung sarili niyo? Halimbawa, may upcoming event, gano'n. Paano kayo naghahanda? Practice sa bahay. Kung ano-anong tawag dito. Kung ano-anong gamit. Hindi lang pencil. Eh di, nag-i-invest din po kayo sa mga art materials, gano'n. Oh. Katulad po. Nakabahan ay Prisma. Para ito ginamit dito. Prisma yan. Pwede po bang ipakita niyo sa akin yung kumbaga, kung ano yung drawing na pinaka-meaningful para sa inyo? Pinaka-meaningful. Apo. Yung mga naka-show dyan, pwede bang pumili lang kayo? Meaningful yung drawing ko nung pinakamahalaga ba? Oo, kung O para... pinaka-memorable? Sige, parehas na lang sir. Para Yung drawing ko nung pandemic, kasama yung mga pinsan ko. Kapag may mga criticism, paano na po ito ina-approach? Ano yun? Minsan tinatanggap ko na lang. May isang times na yung isa kong drawing, pinost ko sa IG. Yung may isa akong hindi kasundo na hindi niya niniwala na drawing ko. Tinatanggap ko na lang. Kasi parang rin yun eh. Parang compliment na. Wala na naniniwala sa ginagawa na. As an artist, paano ka na-feel motivated while you're drawing? Ilalabas ko ang aking creativity sa aking mga gawa, mga drawing ko. Yun nga, tapos natutulungan din ako minsan na hindi ma-bored. Tapos, anong tawag dito? Pag nag-drawing ako,
Doon ko talaga binibigyan ng expression. Kung ano na lang may isip ko, i-drawing ko talaga. Bukod sa pagdodrawing, saan ka pa nahilig? Sa ano, ang isda. Ang isda. Minsan nakapunta ako dito sa lawa namin. Kaya nakingisda kami pag ano, masarap maganda ang panahon, nakingisda. Mimingwit. In the future, nakikita mo ba ang sarili mo na maging successful artist at kilala na nationally or internationally? Sa akin hindi. Kasi ang art sa akin ay parang ano lang, for fun lang. Ano lang, parang pampalipas oras. Baka. So ano yung pwede mo ibigay na advice para sa amin or sa mga aspiring artists para maging motivated mag-try ng drawing? Consistency yun. Yun ang dapat hindi mo wala. Kasi pag hindi ka consistent sa ginagawa mo, kahit saan naman, walang mangyayari. Walang improvement na Parang kailangan gawin mo siyang habit. happy. Parang kahit feeling mo pangit na yung drawing mo, kailangan pa rin mag-try ka na mag-try. At Tama. Sa tingin mo, kung papipiliin ka, yung passion mo sa pagdodrawing o yung stable career? Stable talaga. Siyempre yung pag-drawing, nandiyan lang kasi yan. Pero yung maayos mong buhay mo, pare, ayos ang buhay mo, di ba? Pag-drawing, nandiyan pa rin yan. Hindi mo mawala yan. Lalo kung consistent ka sa craft mo. Tapos, sa tingin mo, iba artist ka, sa tingin mo, ano yung bagay na magde-define ng pagiging artist mo bukod sa pagdodrawing? Diba? Siguro sa lawak na yan, imagination. Malawak ang imagination mo, marami kang gagawa. may instances ba na kapag magulo yung isip mo, magiging magulo din yung drawing mo? Oo. Minsan doon mapupunta yung art block ba o tawagin. Na mahihirapan ka talagang mag-isip anong gagawin. Nandito ka nga rin. At i-start ka na. Dito papasok yung work in WIP na nakikita nyo sa mga artist. Work in progress. Nakikita po, post nila yan sa story nila. Kalahati pa lang yung drawing. Pag mo yung art na, pag naranasan mo yun, hindi mo na matatapos yun. Kasi parang hindi mo na alam kung gagawin mo, parang natapos yung kalahati. Parang halimbawa, may crush ka sa school, tapos may instance din drawing mo yung half pa lang ng mukha niya, tapos parang na-uncrush mo siya, hindi mo matatapos yung drawing. Hindi na natapusin yun. Okay. Turn up na naghanap na ng iba. Naniniwala ka ba sa kapag dinrawing mo yung tao, mawawala? Oo, may kakilala ako. Binigyan ng drawing. Yun, sumama sa ibang lalaki. Wala ko namatay. Okay. Sir, di ba po nabagit nyo kanina na sa BSU kayo nag-aaral? Ano pong course na kinuha niyo? Automotive engineering. So, bakit po kayo hindi related yung course niyo sa passion niyo sa pagdodrawing? Already. Financial problems. Sa BSU kasi libre lang basta maging scholar ka. Kasi kumuha ko ng course na related doon. Kumbaga yung fine arts. Masyadong mataas ang tuition. So, may effect po ba yung pagiging marunong niyo sa drawing, yung ginagawa niyo sa pag-aaral? Kumbaga distracted po ba or motivated? Ano sa distracted? Tawag dito. Nagagawa ko pa rin naman yung pagdodrawing kahit nasa klase. Tapos may advantage din minsan pag nagagawa ng plates na. Plates, drawing plates. Yun. Kung wala po kayong problema financially, sa tingin niyo po, ipo-pursue niyo po ang pagiging artist? Oo. Walang problema sa pera. Meron. So, paano nyo nasusolusyonan nyo yun, yung problema nyo ngayon?
Yung sa pera, ganun. Paano mo nasusolusyonan? Yun nga, pumasok ako sa libreng school. Sa school of scholar. Hindi mo ba naisip na pwede mo i-post sa kahit anong social media, lalo na yung TikTok kasi malaking impact din yung TikTok para kumalat na magaling ka sa ganitong bagay. Hindi mo ba siya naisip? Naisip ko yun. Nagpo-post din naman ako ng mga ginagawa ko. Lalo na sa IG. Kung check yung IG ko, makikita nyo na ginagawa. Alam mo yun. May mga bumibili naman. Medyo. Medyo marami. Kadalasan din. Tropa. So, nakita ka na din, sir, sa pagdodrawing. May kita. Sa commission. Magko-commission. Kung hindi pagdodrawing yung mo yun, passion mo ngayon, ano sa tingin mo yung magiging passion mo? Bubarbero. Barbero. Sa tingin mo, yung pagbabarbero, art ba yun? Oo naman. Kasi doon sa paggugubit ng buhok, may fading din doon. Kumbaga yung shakes na lang. E di dun sa barber mo, sa tingin mo, na-try mo na ba siya sa ibang kliyente, ganon? Na-try mo na ba subukan yung pagbabarber? Maraming beses na. Marami na rin customer. Marami na rin ako naging customer. Try din naman. Sarili mo ba na-try mo na? Sarili mo na-try mo na din? Gubit ang sarili ko? Oo. Gubit ako ng sarili ko. Kaso ako na lang. Makulit lang. Yan. Simula na, di na ako nagpagupit. Ano yun? Sa tingin mo, ano mas mahirap? Paggugupit o pagdodrawing? Mahirap din kasi sa pagpupugit eh. Kasi ang tawag dito, hindi mo alam yung magiging reaction ng gugupitan mo. Kasi bisa kasi may times na hindi mo talaga makokontrol na papakit yung gawa mo. Kumbaga, gagaslight mo na lang yung kliyente mo na hindi ayos na. Tsaka kasi pag sa paggugupit, di mo na kasi siya mababago compare sa drawing pwede Oo. mo. Wala nang mura. Mura, ano? Pero ka bang dinedicate na drawing para sa someone you love, o Meron. Yung kanya, yun nga, yung drawing ko naman. Dati. 2019? 2019, nag-drawing ako 2019 sa babae. Dalawa yun, isa taga Makati. Kasi isa taga dito sa Alala. So, last question na, sir. Para sa'yo, what is art? Ito na lang last na nasabi ko para sa art. Art is everything. Isa rin ko kasi form na para makapag-escape sa reality. At dito ko rin na-express sa sarili ko pag ako'y malungkot, masaya. Ito ano ba nagaganap sa buhay. Pumapasok din sa isip ko na ang art ay parang malaking tulong para sa akin. Para mabawasan yung mga nararamdaman ko. Parang yun lang. Para mabawasan ang mga pagsubok na hinaharap ko sa buhay. Kaya para sa akin, ang art ay everything. Sir, pwede niyo po ba kami turuan ng mga basic skills po sa drawing? Sige po. Sige. Gawin ko. Gawin ko naman. Buka. Pwede tayo mag-start sa akin. Magawa na ng basic. Tulad na circle. Pero di siya masyadong circle. Gawin niyo siya medyo para bagay. Dito. Hanapin niyo yung center niya. Kumbaga tayo para po na. Simula na tayo. Vertical line na to. Kung sa cross ng horizontal line, vertical line na Masyado pala mahaba nga rin. Hindi. Sunod pa, madali pa kayo sa sandal. Mabagal sa. Hindi. Dito sa mismong gitna, sa baba lang.
Sunod po natin ang mata. Sa gitna po siya nung dalawang horizontal. Hindi naman lagi nasa ka. Kanina pa yan oh. This certificate is proudly presented to Sir Raymond Carlo in recognition of your valuable participation as our esteemed guest and interviewee in our search for an artist. Your insights and creativity have been